May malaking problema ang makabagong digmaan. Sa nagdaang dekada, lagi nating naririnig ang tungkol sa mapanganib na panahon ng hypersonic na sandata. Ang mga misil ay lumilipad ng higit 5 beses o higit pa sa bilis ng tunog at makikita ito sa itaas ng atmosfera. Sobrang bilis ng galaw nila na kapag napansin pa lang ng mga radar operator, abo na ang target. Kapag narating mo na ang Mach 5 at lampas pa, sobrang bilis talaga niyan. Mayroon ng hypersonic missile ang hukbong katihan ng Estados Unidos na tinatawag na Long Range Hypersonic Weapon o Dark Eagle. Isang kamanghamanghang gawa ng inhinyeriya ito. Napakabilis talaga, pero may maliit din itong kapintasan. Napakamahal nito. Ayon sa pagsusuri ng Congressional Research Service, ang isang Dark Eagle missile ay nagkakahalaga ng humigit kumulang. Handa ka na ba? $41 milyong para sa isa sa mga bagay na ito. Siguro hindi rin ganun kaliit. Para mailagay sa perspektibo, ang pagpindot ng gatilyo ng Dark Eagle ay parang nagpapaputok ng isang katlong F-22 mula sa tubo. Isa itong sandata na sobrang mahal na sa totoong digmaan. Parang matatakot kang gamitin talaga ito. At mas malala pa dahil kasing mahal ito ng isang pribadong isla. Ang United States na may pinakamalaking defense budget sa kasaysayan ay hindi kayang gumawa ng marami nito. Ang planong infantry ng hukbo ay 2 dosena lang, siguro nasa mababang daan sa isang matinding labanan. Mauubusan ka ng bala bago magtanghalian, pero paano kung ipagpalit mo ang kaunting layo para sa mas maraming dami? Paano kung gamitin ang engineering culture na nagpatunay sa reusable rockets at i-apply ito sa pagpapasabog ng mga bagay? Pero sa rockets, ikaw pa rin ang sentro. Pumasok ang SpaceX at ang kumpanyang Castillon na pinunduhan ng 3 dating SpaceX inhinyero na tumingin sa sobrang taas ng presyo ng defense contracting at nagsabing kaya naming gawin yan ng mas mura. Siguradong gumagawa sila ng sandata na mas tunog kontrabida ang pangalan kaysa sa military hardware. Sa tipikal na pelikulang pirata, marahil si Johnny Depp ang bida at tinatawag itong Blackbeard. Titigil na ako! Ang Blackbeard ay parang hypersonics ng masa. Isa itong Mach 5 Plus na sandatang pampatama na idinisenyo para iputok mula sa karaniwang HIMARS trucks na madalas mong makita sa balita. Pero ang pinaka-importanting detalye ay hindi ang bilis, kundi, siyempre, ang presyo. Ipinagmamalaki ni Castillon na kaya nila itong gawin sa daan-daang libong dolyar, hindi 10-10 milyon. Kung ang Dark Eagle ay isang hand-built na Italian hypercar, ang Blackbeard ay parang Toyota Corolla. Hindi ito magarbo o pinakamabilis sa kalsada, pero gumagana. Mura lang at kaya mong bumili ng marami para mapuno ang parking lot. Ang ibig kong sabihin, hindi ikaw kundi ang militar ng United States. Ito ay bagong arms race, hindi tungkol sa bilis o layo, kundi sa abot kayang dami. Kwento ito tungkol sa 1,000 akre na pabrika sa disyerto ng New Mexico na may pirata-themed na startup. Ang desperadong pagsubok ng militar ng United States na lutasin ang simpleng problema. Paano mananalo sa digmaan kung mas marami ang target ng kalaban sa iyo? Mga misil, ang hypersonic arms race at ang problema sa gastos. Sige, bago tayo sumabak sa kung paano balak guluhin ng isang startup ang military-industrial complex, kailangan muna nating magkasundo kung ano ba talaga ang pinag-uusapan natin dito. Ang hypersonic, alam mo, isa yan sa mga buzzword na madalas ginagamit sa balita. Parang ginawa talaga yan para takutin ka. Pero sa totoo lang, simple lang naman ang ibig sabihin nito. Technical, ang hypersonic ay tumutukoy lang sa kahit anong bagay na bumibiyahe ng mas mabilis sa Mach 5, ibig sabihin 5 beses na mas mabilis kaysa sa bilis ng tunog sa sea level. Tinutukoy natin ang bilis na lagpas, 3,800 milya o 6,000 kilometro kada oras. Para mailagay sa konteksto, kung naglalakbay ka sa Mach 5, makakarating ka mula London papuntang Paris sa mahigit 3 minuto lang. Pero heto ang bagay. Ang mga ballistic missile, yung klase na meron na tayo mula pa noong V2 rocket noong ikalawang digmaang pandaigdig, umaabot na talaga ng ganong bilis. Ang mga intercontinental ballistic missile kapag bumabalik sa atmosfera, technical na hypersonic na rin sila. Kaya bakit biglang nagpapanik ang lahat? Matagal na panahon na ang ikalawang digmaang pandaigdig. Ang pinagkaiba kasi ay ang kakayahang magmaniobra. Ang tradisyonal na ballistic missile ay parang baseball na inihagis ng outfielder. American sports reference, yan para sa inyo, mga Amerikano. Aakyat ito sa malaking predictable na arko at bababa rin, lalo na kung may matinong radar at computer kahit mula 1,180 o kahit cellphone mo na 10 taon na.
Kaya mong tukuyin ang eksaktong babagsakan nito mga 20 minuto bago ito dumating. Mabilis siya pero hindi matalino. Medyo iba ang mga modernong hypersonic na sandata. Hindi lang sila basta bumabagsak mula sa langit, kaya talaga nilang lumipad at may ilang pangunahing uri ang mga ito. Una, may tinatawag tayong boost glide vehicles tulad ng Army's Dark Eagle. Ikakabit mo ang isang glider sa ibabaw ng isang napakalaking rocket, paputukin ito papunta sa gilid ng kalawakan, at pagkatapos ay hihiwalay ito. Sa halip na bumagsak sa arko, tumatalon-talon ito sa atmosfera parang batong lumulutang sa lawa gamit ang aerodynamic lift para umiwas. Ang ikalawang uri ay tinatawag na air-breathing cruise missile. May espesyal na makinang scramjet ang mga ito na humihigop ng hangin ng mabilis para mapanatiling malakas ang paglipad. Nagkubli sila sa likod ng kurba ng mundo at dumaan ng mabilis na Mach 5. Mas mababa ang mga sandatang ito kaysa ballistic missile at kayang magbago ng direksyon, kaya mahirap silang matukoy ng radar operator. Kapag nakita mo itong paparating sa abot-tanaw, wala ka ng 20 minuto para mag-react. Baka 2 minuto na lang kung masuwerte ka. Bakit nag-aalala ang United States? Ayos ba? Kaya dito na tayo sa bahagi ng kwento ngayon kung saan nagsisimula ng kabahan ang Pentagon. Sa matagal na panahon, ang Estados Unidos ang walang kapantay na hari pagdating sa precision strike. Kaya ng Amerika, pasabugin ang kahit anong bintana sa kahit anong gusali kahit nasa kabilang panig ng mundo. Sa hypersonic na sandata, humahabol pa lang ang United States. Habang ang Russia ay may mga sistemang avant-garde at Chinjal na na-deploy na. May DF-17 ang China, isang boost glide na sandatang idinisenyo para palubugin ang aircraft carrier at ipinaparada ito sa Beijing sakay ng truck. Kahit ang mga bansa tulad ng Hilagang Korea at Iran ay nag-aangkin na sumusubok sila ng hypersonic gliders. Samantala, ang mga programa ng United States ay, sabihin na lang natin, may mga problema. May long-range hypersonic weapon o long-range hypersonic weapon ang Army. Mayroon ang Navy ng conventional prompt strike, ang Air Force naman ay may tinatawag na Air-Launched Rapid Response Weapon na malamang ay tinatawag na Arrow. Militar ng United States naman kasi, pagkatapos ng lahat. Tiningnan ko, pero wala sa diksyonaryo ko ng pagbigkas. Sinubukan nilang kansilahin, pero parang hindi rin, o baka ginawa nila. Magulo kasi, procurement ng militar, kaya ganoon. Ang mga programang ito ay apektado ng klasikong sumpa ng channel na ito. Mataas na gastos, paulit-ulit na pagkaantala at pumalyang pagsubok. Dahil sobrang komplikado silang gawin, kaunti lang ang planong imbentaryo. Ilang dosenang misil lang. Dito papasok ang ugat ng problemang estratehiko. Sa militar, tinatawag itong magazine depth. Simple lang, ilang bala ang laman ng baril bago mag-reload, nakakagulat, alam namin. Sa makabagong digmaan, ilang misil ang nasa inventaryo bago kailangang umorder muli sa pabrika. Ang hypersonic missile ay kamanghamanghang sandata sa unang araw. Gamitin ang silver bullet para sirain ang pintuan at wasakin ang command center, air defense radar at communication node bago mapansin ng kalaban. Hindi pa nga nagsisimula ang digmaan, pero bihira namang tumagal ng 1 araw lang ang mga digmaan. Bagamat sa totoo lang, siguro pwede nating sabihin, maliban na lang kung ikaw ay Amerika nitong mga huli, Iran o Venezuela. Mga war game ng mga think tank gaya ng Center for Strategic and International Studies tungkol sa posibleng labanan sa Taiwan, larawan ng Pentagram. Sa maraming senaryo, nauubos ng United States ang high-end long-range anti-ship missiles nila sa loob ng 1 linggo. Pag naubos ang magarang sandata, luma at mabagal na armas na lang ang matitira na posibleng hindi makalusot sa modernong air defense. Sana napatumba mo na lahat ng air defense gamit ang mga magagaramong missiles. Kung hindi maganda ang simula ng digmaan mo, hindi ba? Kaya kung $41 milyong ang halaga ng hypersonic missile mo, hindi ka agad makakaipon ng 1,000 dahil walang budget para dito. Hindi mo talaga kayang gumawa ng sapat para tumagal sa isang mahabang digmaan, kaya ngayon ay nakaharap ang Pentagon sa isang napakamahal na problema. Nagawa na nila ang Ferrari ng missiles, pero napagtanto nilang sa susunod na digmaan, mas kailangan ay Toyota Corolla. At dito pumapasok ang tanong na sinusubukang sagutin ni Blackbeard. Kaya mo bang gumawa ng hypersonic na sandata na sapat ang bilis para maging delikado, pero mura para maging expendable? Kaya mo bang gumawa ng libo-libo nito? Para hindi ang maubusan ng bala ang pangunahing problema. Dahil kung hindi mo kaya, balewala rin ang lahat ng bilis na yan. Para masolusyonan yan, hindi lumapit ang United States kina Raytheon o Lockheed Martin, kundi sa isang startup na wala pa 4 na taon.
Castilian at Blackbeard, sige, para maintindihan kung bakit kakaiba ang missile na ito, dapat mo munang maintindihan ang gumagawa nito. Karaniwan, kapag kailangan ng Pentagon ng bagong hypersonic na sandata, gumagawa ang komite ng mga general ng requirements document na parang telephone book ang kapal. Ibinibigay nila ito sa malaking defense contractor gaya ng Raytheon, na 5 taon lang gumagawa ng PowerPoint slides at computer models. Pagkatapos gumastos ng $1 bilyong, doon pa lang sila magsisimulang gumawa ng metal. Hindi ginawa ni Castilian iyon. Itinatag ang kumpanya noong 2022 ni Bran Hargis, Sean Pitt at Andrew Kreitz. Galing silang tatlo sa SpaceX at dala nila ang mabilisang kilos at eksperimento ng kanilang engineering culture. Ang pag-alis sa trabaho sa SpaceX, kung saan aktibo kang sumusulat ng kasaysayan ng spaceflight para magsimula ng isang kumpanya ng depensa, ay masasabi nating isang sugal. Hindi maganda ang pagtanggap ng industriya ng depensa sa mga startup. Maraming magagandang ideya ang namamatay kakahintay ng kontrata mula sa gobyerno. Itinaya ng mga taong ito ang kanilang karera dahil naniniwala silang hindi kailangan ng militar ng isa pang mamahaling missile na $41 milyong at nagtagumpay ang kanilang ideya. Nakakuha sila ng 14.2 M na panimulang pondo. Sa unang bahagi ng 2025 nakuha na nila ang 100 M para sa Series A round. Pagsapit ng huling bahagi ng 2025 naging totoo ang hype, kaya naipasara nila ang Series B sa $350 milyong. Kasama sina Andreessen, Horowitz at Lightspeed na naglagay ng multibilyong dolyar na halaga sa kumpanya. Pero bago ang mga bilyon, kailangan muna nilang patunayan na hindi lang puro salita ang lahat. Noong Marso 2024 tahimik at walang media circus, inilabas ni Castilian ang isang prototype mula sa Mojave Desert. Hindi pa ito isang sandata, wala pa itong warhead, isa itong battleship test rig, mabigat, hindi maganda tingnan, ginawa para mangolekta ng datos. Pinalipad nila ito at gumana ito ng maayos. Habang abala sa pagre-review ng disenyo ang malalaking kontratista, si Castilian ay nagsusunog na ng solid rocket fuel sa disyerto, binibigyang diin ang mabilisang pagsubok. Mula kalagitnaan ng 2023, nakapagsagawa na sila ng 2 component tests. Ang kanilang filosofiya ay kapareho ng sa mga unang araw ng SpaceX Falcon. Isa, gawin mo, paliparin, pasabugin, alamin ang dahilan ng pagsabog at ulitin sa susunod. Tinawag nila ito. Dahil mas mabilis ang kanilang learning cycles kaysa sa kalaban, tatawagin ko itong mabilis na kumilos at sirain ang mga bagay. At malinaw na may isang tao sa Pentagon na nanonood ng lahat ng ito. Sa budget request ng Army para sa fiscal year 2026 karaniwang nakakabagot na mga PDF, may bagong pangalan na lumitaw sa loob. Ang Project HX-3 ay kabilang sa listahan ng Blackbeard ground launch. Humiling ang Army ng 25 milyon para sa fiscal year, 26 para sa mabilisang paggawa ng prototype ng Blackbeard. Ang mission profile sa mga dokumentong iyon ay interesante. Malinaw na sinabi ng Army na hindi kapalit ng Dark Eagle ang Blackbeard. Hindi ito ganun kalayo, kabilis, o sinusubukang tamaan ang Moscow mula Washington. Layunin nitong maabot ang 80% ng kakayahan ng pinaka-advanced na precision strike missile para sa PrSIM, ngunit mas mura. Inilalarawan ng mga dokumento ang isang sandata para sa pag-atake ng mga target na mabilis gumalaw at mga target na matitibay. Sa madaling salita, gusto nila ng sandata na sapat para mapatay ang isang mobile missile launcher o isang radar truck. Sapat ang mura para hindi ka manghinayang pindutin ang pulang baton. Oktubre 2025 nabunyag na ang sikreto. Inanunsyo ni Castiliano na pumirma sila ng integration contracts sa United States Army at Navy na parang graduation day para sa defense starter. Hindi ka na lang naglalaro sa disyerto. Binabayaran ka na ng gobyerno para ikabit ang mga misil mo sa totoong truck at barko, at seryoso ang plano rito. Integrasyon. Nakatakda ang mga pagsubok sa 2026 at kung magiging maayos ang lahat, gusto ng Army na magamit na ito sa 2027 o 2028. Pero may kaunting sabit dito. Dahil nasunog na ang Army sa mga pangakong hypersonic, inayos nila ang kontrata na may mahigpit na kondisyon para madaling makaalis kung kailangan. Sabi ng Army, gusto namin ang mga pirate missile na tao. Pero kung hindi kayo makasunod sa deadline o tumaas ang presyo, lagot kayo. Titigil na ako siguro. Mukhang natutunan ng Pentagon na hindi basta naayos ang problema, gamit lang maraming pera. Kailangan may ma-deliver din talaga. Paano siguro gumagana si itim na balbas? Iba ang gumawa ng astig na misil sa laboratorio, iba rin ang mailagay ito sa aktwal na labanan.
Madalas kapag may bagong sandata ang hukbo, kailangan din bumili ng bagong truck para dalhin ito. Kailangang sanayin ang libu-libong sundalo sa pagmamaneho at pag-aayos ng bagong truck, pati pag-iwas sa aksidente. Malaking hamon ito sa lohistika. Nagpasya si Castellano na iwasan na lang ang problema at gumawa ng solusyon gamit ang mayroon na. Ang Mi-142 HIMARS ang rockstar ng modernong artilyeriya. Gumagana ito sa paglalagay ng pod, isang standard na kahon sa likod. Depende sa misyon, pwedeng maglaman ang pod ng 6 na guided missile long-range strike rockets, isang malaking ATACMS missile, o 2 precision strike missiles. Ang Blackbeard ay ginawa para magkasya sa binagong bersyon ng parehong pod, tinatawag na Modular Family of Munitions o Multiple Launch Rocket System Family of Munitions. Talagang matalino ito. Ibig sabihin, kahit anong HIMARS crew saan mang mundo, pwedeng pumunta sa supply depot at palitan ang rockets nila ng hypersonic missile pods. At bish bash bosh, handa na silang umalis ng madali. Pero hindi lang mga truck ngayon ang tinitingnan ng hukbo, kundi pati na rin ang mga robot ng hinaharap. Sa mga dokumento ng budget tungkol kay Blackbeard, malinaw na tinukoy ito ng hukbo bilang pangunahing bala. Para sa karaniwang Autonomous Multi-Domain Launcher o CAMEL, ang CAMEL ay eksaktong kung ano ang tunog nito, isang robotic na truck na launcher. Batay sa matibay na Mi-1000 at 75 chassis na kayang magmaneho mag-isa, epektibo ang konseptong ito. Truck na pwedeng walang sakay. Pumupunta ito sa isang delikadong posisyon sa unahan, tumatanggap ng utos na magpaputok sa pamamagitan ng satellite, nagpapakawala ng sunod-sunod na hypersonic na mga misil, at pagkatapos ay umaalis agad bago pa makaganti ang kalaban kung sakaling masabugan ang truck. Ibig kong sabihin, nawalan ka lang ng bakal, walang namatay, hindi naman ganoon kasama. Ang kombinasyon ng murang hypersonic na misil at robotic launcher ay nagdadala ng bagong uri ng digmaan. Hindi mo isinusugal ang $100 milyong na stealth bomber at 2 piloto, robot at mas murang misil lang ang ginagamit para tamaan ang target. Habang nakatuon ang hukbo sa ground launcher, ang Navy at Air Force ay nakatingin sa karagatan. Noong 2025 inanunsyo ni Castillan ang mga kontrata para sa integrasyon sa Navy. Ngayon, hindi malinaw ang detalye. Malalabong parirala gaya ng operational platforms ang ginagamit sa press release at di binabanggit kung anong barko o eroplano. Ayon sa Warzone at Tectonic Defense, mukhang pinag-aaralan ng Navy ang air-launched na bersyon. May saysay ito kung kaya mong ihulog ang Mach 5 na misil mula sa Super Hornet o F-35. Epektibo mong napapalawak ang abot ng iyong carrier group ng daan-daang milya nang hindi inilalagay sa panganib ang barko. At dahil ang Blackbeard ay dinisenyo para maging compact, hindi ka lang magdadala ng isa, kundi posibleng marami pa. Kailan nga ba ito mangyayari? Ngayon na ba? Mabilis ang timeline at ayon sa schedule ng hukbo, nagsimula na ang unang yugto. Inaabangan natin ang prototype na maaaring ilunsad ngayong taon o sa 2026. Kasama rito ang pagpapaputok ng fixed fin test vehicle mula sa binagong pod para patunay na hindi sila naiiwan sa tubo. Bahagi iyon, sa tingin ko. Kung gumana iyon, sisimulan ang phase 2 sa 2027, live fire phase, kung saan halos tapos na missile ay ipuputok mula sa HIMARS launcher papunta sa totoong target. At kung gumana iyon at hindi piliin ng hukbong katihan ang alternatibong ruta na nabanggit natin, maaari nating makita ang unang operational deliveries sa lalong madaling panahon, siguro sa 2028. Para mailagay sa tamang perspektibo, karamihan sa mga defense program ay umaabot ng 1 dekada bago pa lang magdesisyon kung anong kulay ang ipipinta. Ang prototype. Sinubukan ni Blackbeard magsimula mula startup na may PowerPoint lang hanggang sa maging aktwal na sandata sa 6 na taon. Kung magawa nila yon, maaaring nagpapaputok na ang United States Army ng hypersonic missile na pirata bago matapos ang dekada. Pero para magawa yon, kailangan nilang gumawa ng mga yon, libo-libo, at nangangailangan yon ng pabrika. Ang tradisyonal na paggawa ng hypersonic missile ay tumatagal ng maraming taon dahil sa wind tunnel tests, computer simulations, at pagtatalo sa aerodynamics ng palikpik. Ginagawa mo ang lahat para masiguradong walang problema pag pinindot mo ang button sa una. Iba ang paraan ni Castillan. Para sa kanila, kung hindi ka minsan nagpapasabog ng bagay, mabagal kang matuto. Minomonitor ng social media feed at ulat mula sa Warzone ang sunod-sunod na paglulunsad mula sa Mojave Air and Spaceport sa California at Spaceport America sa New Mexico. Hindi natin tinatalakay ang malaking pagsubok tuwing 6 na buwan. Ikinuwento ni Chief Executive Officer Brian Hargis ang mabilisang test cycle na may maraming developmental flights sa loob ng 30 araw. Ginamit ng SpaceX ang iterative design model para sakupin ang launch market.
imbes bumili ng mamahaling pyesa ng Burpic mula sa mahabang supply chain. Ang Castilian ay gumagawa ng sarili nilang solid rocket motors, mission software at seekers. Sila mismo ang nag-i-integrate ng lahat. Mukhang episyente ito, pero sa likod ng mga eksena, talagang mahirap pa rin sa logistic. Bawat isang pagsubok ay nangangailangan ng maliit na hukbo ng mga inhinyero, mga range safety officer at mga telemetry specialist. Habang naghihintay ng pyesa ang mga kakumpetensya, si Castillon ay tinitingnan na ang datos mula sa huling pagbagsak at patuloy sa pagsubok. Ang layunin dito ay mass production. Noong huling bahagi ng 2025 kumalat ang balita tungkol sa tinatawag na Project Ranger. Nakakuha si Castillon ng napakalaking 1,000 ekre na lugar sa Rio Rancho, New Mexico. Para mailarawan, halos kasinlaki ito ng 750 football field. Isa itong campus na nakalaan lamang para sa paggawa ng solid rocket motors at pagbuo ng mga Blackbeard missile. Talagang kahanga-hanga ang laki ng ambisyon dito. Inamin ni Hargis sa panayam na umorder sila ng mahigit 20 gusaling pang-industriya bago pa makuha ang huling permit sa lupa. Pinunduhan ito ng napakalaking pondo ng digmaan na nagkakahalaga ng $350 milyong sa Series B, bukod pa sa naunang pondo. Binibigyan sila nito ng pera para makabili ng mabibigat na makinang kailangan nila. At dito tayo dadako sa pinakamahalagang numero sa buong video na ito. Napag-alaman natin na ang kasalukuyang Dark Eagle missile ng hukbo ay nagkakahalaga ng humigit kumulang $41 milyong bawat isang putok. Sabi ni Castillon, ang Blackbeard ay $100,000 bawat unit. Konserbatibong tantya, nasa $400,000 ito. Iyan ang 100 sa isa na pagkakaiba ng presyo. Sa presyo ng isang Dark Eagle na maaaring mapabagsak, magmintis, o basta pumalpak, teoretikal na makakabili ka ng 100 Blackbeard sa kasalukuyan. Kung ginamit mo ang $2 milyong na Patriot missile para pabagsakin ang murang drone ng kalaban, talo ka sa ekonomikong labanan. Kung makakapagpaputok ka ng 400,000 hypersonic missile para sirain ang $20 radar system, panalo ka, di ba? Isa itong sikat na kasabihan na madalas iniuugnay kay Stalin. Ang dami ay may sariling kalidad, kahit na baka ang tinutukoy ni Stalin ay mga tao. Sa nakaraang 30 taon, ang kanluran ay tumaya ng lahat sa kalidad. Gumawa tayo ng kakaunting bilang ng mga napaka-invincible na makina. Ang Blackbeard ay isang pagtaya sa dami. Isa itong pagtaya na sa susunod na digmaan, hindi na ganoon kahalaga ang pagkakaroon ng pinakamahusay na misil kumpara sa pagkakaroon ng pinakamaraming misil. Ano ang doktrina, panganib at binabago ni Blackbeard? Kung epektibo ang Blackbeard, hindi lang babaguhin ang budget at paraan ng pakikipaglaban ng hukbo. Sa nakalipas na dekada, itinuring na parang pilak na bala ang hypersonic na sandata. Sila ay bihira at mahiwaga, tinatago sa vault at inilalabas lang sa pinakamasamang araw ng digmaan. Papaliparin mo lang ang isa kung kailangan mong sirain ang pangunahing punong himpilan ng kalaban o isa sa kanilang mga aircraft carrier. Siguradong hindi mo ito sasayangin sa isang truck o kung ano paman. Kung matutupad ni Blackbeard ang pangakong abot kayang dami, marami ang magbabago. Isang HIMARS battery lang ay pwedeng manggaling sa tagong lugar. Pakawalan ang hypersonic missiles sa convoy ng tangke o air defense network at makakaalis na bago tumama ang mga ito. Hindi na kailangan ng permiso mula sa presidente para magpaputok. Hindi sila gumagastos ng $100 milyong, kundi ilang cruise missiles lang. Ito ang tinatawag ng Pentagon na layered fires. Para maintindihan kung saan pumapasok si Blackbeard, kailangan mong tingnan ang buong larawan ng pamilya ng mga missile ng United States Army. At ito ay isang 3-tiered na sistema. Sa itaas, meron kang long-range hypersonic weapon o Dark Eagle. Isa itong maso. Iniulat na lumampas sa 1,700 at 25 milya o 2,700 at 75 kilometro. Lumilipad ito ng sobrang bilis, max 17 o higit pa, at dinisenyo para sirain ang estratehikong target ng kalaban mula sa ligtas na distansya. Pagkatapos, sa gitna, may precision strike missile, lalo na ang Future Increment 4 na bersyon. Ito ay sniper rifle na gumagamit ng advanced propulsion, gaya ng ramjet, para tamaan ang target hanggang 1,000 kilometro o 620 milya. Pagkatapos sa ibaba, nandoon si Blackbeard, parang ipinamimigay mo lang ang baril sa lahat. Malinaw na sinasabi ng hukbo na ang layunin nito ay maihatid ang 80% ng kakayahan ng PrISM Increment 4. Kung kukwentahin mo iyon, lumalabas na may saklaw na humigit kumulang 500 milya o 800 kilometro. Pero may madilim na bahagi ang kwento. Ngayon, natatakot ang mga eksperto sa arms control sa commoditization ng hypersonic na bilis.
Nagkakaroon ng kalabuan kapag may missile na namataan ng radar operator na paparating sa bilis na Mach 5 o 17. Dagdag pa, kung Dark Eagle ang pinag-uusapan, ilang segundo lang ang reaksyon nila. Hindi nila alam kung ang missile ay ordinaryong Blackbeard na may high explosives o strategic weapon na may nuclear ulo. Di nila alam kung $300,000 o 30 milyon ang halaga, basta alam nilang malapit na silang mamatay. Sa pamamagitan ng pagbaha ng murang hypersonic missiles sa larangan ng digmaan, maaaring binababa natin ang threshold para sa digmaang nuklear. Kung ang hypersonic missile ay kasing karaniwan ng artillery shell, lalong tataas ang tsansa ng mapaminsalang hindi pagkakaunawaan. Ang opensibang matipid at taktikal para sa komander ng HIMARS truck ay maaaring magmukhang decapitation first strike para sa general na target nito. Ang oras ng pagpapasya na dati ay 20 hanggang 30 minuto gamit ang ballistic missiles ay maaaring lumiit na lang sa 5 o mas mababa pa. Hindi na iyon mag-iiwan ng sapat na oras para sa diplomasya. At sa huli, kailangan nating itanong ang pinakasinikal na tanong sa lahat. Talaga bang gagana ito? Nakapag-ulat na tayo ng maraming sandata na sinabing mura, maaasahan, at revolusyonaryo pero naging mahal, sira, at kinansela lang. Sinusubukan ni Blackbeard gawin lahat sabay-sabay. Isa itong bagong startup, gumagamit ng bagong supply chain, nagtatayo ng bagong pabrika para gumawa ng bagong uri ng missile para sa isang kliyente na kilalang pabago-bago ang isip. May dahilan kung bakit may off-ramp ang hukbo. Maraming missile program ang okay lang sa PowerPoint pero pumapalya sa totoong buhay. Nasa Darnimon phase tayo ngayon. Astig ang rendering, masaya ang mamumuhunan, at lumilipad na ang prototype. Pero hindi pa nagsisimula ang mahirap na paggawa ng libu-libong walang depektong units. Maaaring maalala si Blackbeard bilang sandatang nagbigay ng hypersonic na bilis sa masa. O baka naman maalala lang siya bilang isa na namang babala sa napakahabang listahan ng Pentagon ng mga ambisyosong sandata. Hindi lang ito umabot. Ano ba ang tinitingnan natin? Si Blackbeard ay 3 eksperimento na pinagsama. Technical na eksperimento ito para alamin kung kaya ipasok ang hypersonic na makina sa karaniwang rocket pod. Eksperimento rin ito sa negosyo para makita kung kaya ng bench capital startup lampasan sa inobasyon ang malalaking kumpanya ng depensa. Estratehikong eksperimento rin ito para malaman kung ang abot kayang dami ay makakapanumbalik sa mga terorista. Sa isang mundo kung saan mas maraming barko ang mga kalaban kaysa sa bilang ng ating mga missile, ang mga taon ng 2000 at 26, 2000 at 27 ang magiging pagsubok. Kailangang makita kung mangyayari ang proof of concept na paglipad ng HIMARS pod at kung magsisimula ng magpadala ng totoong kagamitan ang pabrika sa New Mexico. Kung makakatanggap na ng kagamitan ang hukbo sa 2000 at 28 nagbunga ang sugal, hindi ba? Pero kung magiging mas ligtas nga ba ang mundo o mas mabilis at mas mapanganib lang, yan ang malalaman natin sa lalong madaling panahon. Salamat sa panonood.